Diyos ng maraming pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, dumating ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea. Habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos, sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila." At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloy, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapangalaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang iyan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol." Mga bata, alam ba ninyo kung ano ang puno ng igos na sinasabi ni Kuya Jesus sa kwento natin ngayon? Bukod sa ulibo at punong ubas, ang puno ng igos ay isa sa mga punong mahalaga at laging binabanggit sa Biblia. Mahalaga ito sapagkat bukod sa ito ay namumunga ng masarap na prutas na mayaman sa bitamina. Ito rin ay gamot sa ilang uri ng sakit. Noong panahon ni Kuya Jesus, karaniwang pahingahan din ito ng mga tao at maging ng maraming ibon, sapagkat ang punong ito ay lumalaki at mayayabong ang mga sanga. Ngunit bagamat ang puno ng igos ay mabilis tumubo, nangangailangan naman ito ng karagdagang pag-aalaga upang makapamunga ng marami. Sa kwento ni Kuya Jesus na napakinggan natin ngayon, sinasabing may isang taong may tanim ng punong igos. Ngunit 3 taon na niyang inaalagaan ay hindi pa rin namumunga. Gusto na ng may-ari na putulin ito sapagkat walang pakinabang. Ngunit tumanggi ang hardinero. "Huwag po muna nating putulin ngayon," sabi niya. "Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka ninyo ipaputol." Ang taong may tanim ng igos ay sinasagisag ng Diyos, mga bata. Ang hardinero naman ay sinasagisag ni Kuya Jesus. At ang punong igos na walang bunga ay sinasagisag ng taong makasalanan. Ang talinghagang ito ay naglalarawan ng walang hanggang awa ng Diyos na nagbibigay sa atin ng biyaya ng panahon at pagkakataon upang magsisi sa ating mga kasalanan, magbagong buhay at maging mabunga o maging maunlad sa ating pananampalataya. Napakabuti ng Diyos, mga bata. Sinasabi sa katesismo ng simbahan na kahit na nagtaksil ang mga tao at dapat parusahan, umiiral pa rin ang kanyang pagmamahal at matyagang naghihintay sa ating pagsisisi at pagbabalik loob. Makikita natin ito sa ilang kwento sa Biblia, tulad ni Apostol Pedro na kanyang malapit na kaibigan. 3 beses itinanggi ni Pedro si Kuya Jesus noong nililitis ito, ngunit pinatawad siya ng Panginoon. Ang isa pang kahanga-hangang halimbawa ng tunay na pagpapatawad ng Diyos ay noong nakapako si Kuya Jesus sa krus.
buong puso niyang pinatawad ang mga taong naging dahilan ng kanyang kamatayan, kahit na pinagtatawanan pa siya ng mga ito. Huwag nating kalimutan mga bata na ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng ikalawang pagkakataon. Ang Diyos ay laging nagbibigay ng maraming pagkakataon sa atin upang magsisi at magbalik sa Kanya. Ganyan kamapagmahal at mapagpatawad ang Diyos. Kaya naman ngayong ikatlong linggo ng Kwaresma, pinapaalalahanan tayo na huwag matakot o mahiyang lumapit sa Diyos kapag tayo ay nagkakasala, gaya ng puno ng igos na nangangailangan ng karagdagang pag-aalaga upang makapamunga ng marami. Alagaan din natin ang ating sarili at ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng buong kababaang loob na pag-amin sa ating mga kahinaan at kasalanan at bumalik sa Kanya lagi ng may pagtitiwala sa Kanyang awa at pagmamahal. Paano tayo mamumunga sa kabanalan katulad ng puno ng igos? Ugaliing magbalik loob sa Panginoon araw-araw. Bago matulog, alalahanin ang mga kasalanang ating nagawa at buong pusong humingi ng tawad sa mga ito. Sikapin din natin na hindi na ito mauulit muli sa pamamagitan ng pag-focus sa paggawa ng mga kapaki-pakinabang na gawain, gaya ng pag-aaral ng mabuti, pagpapaunlad ng ating mga talento at kakayahan at ang pagiging mabuti sa mga taong nakapaligid sa atin.